Dito sa reading na to guys, nakakaramdam tayo ng third party energy, mga kapiksi. Pwedeng yung person mo mas bata sa inyo, guys. And ito na yung ano guys, ito na yung mga moment na medyo masakit yung ulo nyo, parang palagi na lang kayong, parang tuwing naiisip nyo yung person nyo, puro hindi magagandang bagay yung naiisip nyo about them, mga kapiksi. Pwedeng may mga nangyari sa relasyon nyo na hindi kayo maka-move on, hindi kayo maka-get over with. Hello guys, hello Gemini, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is silip sa pag-ibig kapalaran para ngayong January para sa Gemini, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Pagdating sa love reading guys, pwedeng ma-pick up yung energy nyo, pwedeng ma-pick up yung energy ng person nyo, pwedeng magkabaligtad yung roles, mga kapiksi. If in case hindi kayo naka-resonate, try nyo panoorin yung video dun sa zodiac sign ng person nyo, baka nandun yung energy nyo, guys, okay? So, ito yung mga mensahe na gustong sabihin sa inyo ng iyong partner o specific person. Meron siyang tinatago, mga kapiksi, no? Gusto niyang sabihin sa iyo yung totoo. Hindi ko alam kung ano tong totoo na to. Siya lang nakakaalam, syempre. Pero meron siyang gustong sabihin sa iyo na hindi niya masabi-sabi. Pero para sa kanya, hindi niyo na maayos yung relasyon niyo or hindi niyo na maayos yung gusot na meron kayo, guys. Pwedeng hiwalay na kayo ng person mo, pwedeng ghosted, no contact, pwedeng in a relationship pa kayo pero hindi kayo masyado nag-uusap or baka emotionally detached na, no, sa bawat isa, mga kapiksi. And meron siyang gustong sabihin, pero itong gusto niyang sabihin guys, parang feeling ko may kutob na kayo or meron na kayong idea kung ano ito. Parang nasa in denial stage lang, mga kapiksi, and parang for you, hanggang hindi nyo naririnig na sinasabi nila kung ano yun, hindi nyo siya tatanggapin, mga kapiksi. Although para sa kanya, walang papantay sa'yo, no? Ibig sabihin nito, maganda naman yung tingin sa'yo ng person mo, pero sometimes hindi enough yun to make the relationship work, mga kapiksi. Okay? So, ito yung mga messages sa'yo ng person mo. Comment down below, guys, if feeling nyo nakaresonate kayo dito sa mga mensahe na yan. So, tingnan natin kung ano makikita natin dito sa spread, mga kapiksi. Shuffle natin to. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mo ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa labi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, yung promo natin ngayong January, magbibigay tayo ng 10% discount guys until January 31, kaya mag-avail na kayo. And meron din tayong bagong course, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship para mawala yung mga kabit ng mga jowa nyo guys. 10% discount din yan until January 31, mga kapiksi. I-avail nyo na guys. So, Gemini, kayo ay na-represent ng King of Swords. Ito yung ating love energy. Mga kapiksi, meron dito presence ng fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, at saka earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo. For some of you, maaaring may ganyang element kayo sa inyong natal chart. Or, pwede nga yung mga zodiac signs ng person nyo. Dito sa reading na to guys, nakakaramdam tayo ng third party energy, mga kapiksi. Pwedeng yung person mo mas bata sa inyo, guys. And ito na yung ano guys, ito na yung mga moment na medyo masakit yung ulo nyo, parang palagi na lang kayong, parang tuwing naiisip nyo yung person nyo, puro hindi magagandang bagay yung naiisip nyo about them, mga kapiksi.
pwedeng may mga nangyari sa relasyon nyo na hindi kayo maka-move on, hindi kayo maka-get over with, and mas lalo nyo siyang na-attract yung mga circumstances of the same kind, mas lalo nyo siyang na-attract sa inyong relasyon, guys. For some of you, kung iniwan kayo nitong person na to, let's say for example, iniwan kayo nitong person na to, may chance na bumalik ito sa kanilang mga ex, mga kapiksi, no? Kung meron silang mga past na partner, ganyan, parang meron silang binabalikan na iba, mga kapiksi. Okay, so yun yung nakikita natin na third party. Kung meron man, kung hindi man ex, mga kapiksi, pwedeng meron silang nakilala or nakatagpo na kanilang katrabaho, no, workmate, colleague, ganyan, kasamaan sa trabaho, na parang nagka-developan sila habang sila ay nagtatrabaho, guys, and parang in tune sila, kasi parang pareha sila ng interest, pareha silang parang mini-mirror nila yung isa't isa, guys. Okay, kung parang nakita niya na yung interest niya same din ang interest nung third party, mga kapiksi. So yun nakikita natin dito, guys. Not so good, pero ganun talaga, mga kapiksi. So yun yung sekreto na hindi niya masabi sa'yo or gusto niyang sabihin sa'yo, kasi diba sabi natin, gusto kong sabihin sa'yo ang totoo, ganyan. So yun yung gusto niyang i-reveal sa'yo, pero kahit na hindi pa niya ito sinasabi sa'yo ng harap-harapan, for some of you, parang kinukutuban na kayo, mga kapiksi, na may ganun nga, guys. Okay, so comment down below if feeling nyo naka-resonate kayo, mga kapiksi. So parang ang bilis lang ng pangyayari. Yung iba sa inyo, guys, parang short-lived lang din naman yung inyong relationship, na kumbaga hindi pa naman kayo masyadong invested dun sa relationship, dun sa person nyo. Parang maiksi pa lang yung inyong pinagsamahan or yung relationship. So hindi magiging mahirap sa inyo yung pag-move on, guys. Okay, and parang yung iba sa inyo, meron din kayong parang hawak din kasi sa leeg, either hawak siya sa leeg or pwedeng meron din kasi siyang tawag dito, yung ganong pagkakakilala na parang ever since naman hindi talaga siya committed, parang ever since marami talaga nakapaligid sa kanya, yung mga ganon. It's either playboy siya or playgirl siya, pero parang binigyan nyo lang ng chance na maging kayo kasi meron kayong naramdaman dun sa person. Pinaramdam naman niya sa'yo, masaya ka naman sa kanya, guys, no? Yun nga lang, parang hindi siya makapag-commit sa inyo, mga kapiksi. Okay, and right now parang gusto mo nang magbago. Yung iba sa inyo medyo natutrauma na nga, no, na makipagrelasyon, na parang mas gusto nyo na lang na, at saka ayaw nyo rin, parang gusto nyo na lang na maging single, ganyan. At saka yung iba sa inyo, parang ayaw nyo na mag-settle for anything less, na mabilis din kayong bumitaw, guys, no? Na pag tingin nyo hindi kayo priority, tingin nyo hindi sila trustworthy, tingin nyo meron silang ginagawa, kayo na mismo yung, it's either kayo yung bumibitaw, or kapag bumitaw sila, hinahayaan nyo na lang kasi parang para sa inyo waste of energy lang. So parang mabilis lang kayo maka-move on. Okay, sige, next na, tama na, ayoko na, yung mga ganun. Kasi parang ayaw nyo na ng drama, ayaw nyo na ng stress. It's either move on na lang kayo to the next person, or maging single na lang kayo because you love yourself. So hindi natin even if let's say for example, kung hiwalay na kayo nito, or hindi na maganda yung relasyon nyo, walang emotional pain akong nararamdaman. So parang tanggap, no? Walang emotional pain masyado, ibig sabihin hindi masyadong madrama. Nandun yung pagtanggap, nandun yung acceptance. So yeah, kudos sa inyo, mga kapiksi. Alright, so comment down below if feeling nyo story nyo ba yan, mga kapiksi, yung love life na yan. Bunot lang tayo ng isang card pa dito para sa inyong additional na message. Kung gusto nyong ma-solve yung mga problema nyo sa relasyon, guys, pwede kayong
makinig ng ating mga relationship subliminals guys. Libre lahat yun sa YouTube. So, ito yung additional message. Unrequited feelings, no? Ibig sabihin nito, one-sided, no? Unrequited, hindi nasusuklian yung pagmamahal. So, ganun yun yung nangyayari dito kasi for some of you, pwedeng ikaw na lang yung nagmamahal sa kanya pero siya nag-give up na. Kaya parang hindi nyo na rin pinupush kasi nararamdaman nyo na wala nang pupuntahan yung relationship. There is not enough love to keep this relationship going in a healthy way. Kaya nga, etong sabi niya, hindi na natin to maaayos, no? Kasi pwedeng hindi na healthy yung relationship nyo, mga kapiksi. And siya mismo, no? Actually, yung person mo yung unang bumigay, unang bumitaw dun sa relasyon, tapos ikaw ayaw mo na rin ipagpatuloy, no? Kasi nga sabi ko sa inyo, for some of you, ayaw nyo na ng katrabahan, ayaw nyo nang naghahabol, no? So, waste of time, waste of energy, waste of effort para sa inyo, kaya better move on na lang sa next relationship or be happy being single. There's nothing wrong with being single, guys. It's a choice. It doesn't mean na you are not loved. It only means na you love yourself so much na hindi mo na kailangan ng validation from other people. Okay? Yung pagiging single, it's a choice, mga kabisi. And it could be the best choice na pwede nyong gawin sa sarili nyo kasi 'di ba? Bakit mo hahayaang magdusa yung sarili mo sa isang relasyon na hindi naman masaya? Eh di better na mag-isa na lang, 'di ba? So, yeah. Comment down below guys if naka-resonate kayo. For more tarot readings para sa Gemini guys, ito yung playlist nyo. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe guys. Ito yung ating mga relationship subliminals. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you again next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.